Nung gabi na yon, walang buwan. Tahimik ang buong baryo, masyadong tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikang yon, may umiiyak. Hindi malakas. Hindi sigaw. Isang impit na pag-iyak na parang kinikimkim sa loob ang matinding galit o takot. Hindi ko siya matutulungan, bulong ng boses na paulit-ulit kong naririnig hanggang ngayon. Sapagkat ang kaibigan ko, ang kababata kong parang kapatid na, ay piniling magpayanggaw, maging isang nilalang na kinatatakutan, para lang makaganti sa halimaw na kumitil sa pamilya niya. Si Arnel. Payat, kulubot na ang mga damit, laging may bitbit na sako na walang laman kundi lumang gamit. Palabiro siya dati. Pero mula nang mangyari ang trahedya, hindi na siya tumawa. Lahat sa baryo umiiwas sa kanya. Tinatawag siyang baliw. Pero ako, alam kong hindi siya baliw. Alam kong may alam siya, may nakita siyang hindi maipaliwanag. At ako lang ang natitirang taong naniniwala sa kanya. Lumaki kami sa parehong eskinita. Sabay kaming nangangalakal, sabay kaming kumakain ng tirang kanin mula sa karinderya, sabay kaming nangangarap. Pero nauna siyang mawalan. Una ang nanay niya, pinaniniwala ang tinuka ng wakwak habang naglalakad pauwi. Sunod ang tatay niya, natagpo ang patay sa gulod, wala nang lamang loob. At ang nakakatakot, walang bakas ng dugo. Nang libing ng ama niya, hindi siya umiiyak. Nakatingin lang siya sa ulap, parang may tinititigan. Sinabi niya sa akin sa gitna ng katahimikan, hindi ito gawa ng tao, Ren. Hindi ito aksidente. Kinuha sila sinadya. Hindi ko na lang sinagot. Ayokong dagdagan pa ang bigat na dala niya. Pero simula noon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng kamay sa poso, naramdaman kong may nakatingin. Paglingon ko, si Arnel. Nakaupo sa tabi ng puno ng santol. Ren, mahina niyang sabi. May dumarating tuwing kabilugan ng buwan. Hindi ito tao. Alam kong siya ang pumatay sa kanila. Paano mo naman nalaman, tanong ko. Umiling siya. Nakita ko. Hindi ko dapat nakita, pero nandoon ako. Isang gabi, habang umiiyak ako sa tabing ilog, nakita ko ang anyo niya. Matangkad. Maitim ang balat. May mahahabang kuko. At ang mga mata pula. Natahimik ako. Gusto kong maniwala, pero sa likod ng isip ko, baka trauma lang talaga. Baka hallucination. Pero sa boses niya, sa paraan ng pagkakakwento niya, alam kong may totoo. Simula noon, lalong dumalang ang pagsasalita niya. Pero naging mas madalas ang pagpunta niya sa gubat. Tuwing gabi, dala-dala niya ang isang bote ng itim na likido na hindi ko alam kung saan niya kinukuha. Napansin ko ring may mga sugat na ang mga kamay niya, maliliit, parang kagat o hiwa na pilit tinatago. May isang gabi, niyaya niya ako sa isang lugar. Ren, kung mahal mo ako bilang kaibigan, sumama ka. Gusto kong ipakita sa iyo ang totoo. At dahil hindi ko siya matanggihan, sumama ako. Dinala niya ako sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat. Madilim, malamig at tahimik. Wala ni isang insekto ang maririnig. Pagdating namin sa isang maliit na clearing, bigla siyang lumuhod. Hinawakan ng lupa. Parang may binubulong. Para siyang ibang tao. Arnel, ano to? Anong ginagawa mo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa isang iglap, parang lumamig ang hangin. At sa harap ko, nakita kong bumalaw ang lupa.
May sumisingaw na usok na kulay abo. Tapos may boses na bumulong, hindi ko alam kung galing sa kanya o sa paligid. Handa na siya. Napaatras ako. Arnel! Tama na to, ano to? Tumayo siya. Ngumiti, pero hindi yumiti na dati kong kilala. Ren, handa na akong maging isa sa kanila. Hindi para manakit. Para gumanti. Parang gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, ang halimaw na pumatay sa pamilya niya, o ang kaibigan kong handang isuko ang sarili para lang makuha ang hustisya. Kinabukasan, hindi na siya muling bumalik sa baryo. May mga nagsabi, nakita raw siyang hubad, tumatakbo sa kabubatan. May mga bata raw na nagsalaysay ng anino sa bubong tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, may nahanap ulit na bangkay, hindi taga rito. Isang lalaking may malalim na peklat sa mukha. Wala ring lamang loob. Biglang tumahimik ang mga tao. Pero ako lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari. Ako lang ang may alam na ang kaibigan ko ay hindi na tao ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit? Lungkot? Takot? Basta ang alam ko, sa gabi, minsan naririnig ko pa rin ang pangalan ko, binubulong mula sa madilim na bahagi ng kabubatan. Ren, at minsan, sa lilim ng buwan, may aninong nakatayo sa likod ng bahay namin. Hindi gumagalaw. Hindi rin nawawala. Kaibigan ko pa rin ba siya? O isa na rin siyang halimaw? Yan ang tanong na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sagutin. Pero ang totoo, ito ang simula ng lahat ng gabing pinili niyang isuko ang sarili sa dilim. At kung akala mong dito na nagtatapos ang kwento, nagkakamali ka. Dahil sa huling pagkakataon na nakita ko siya, may dala na siyang bata. At ang bata ako ang nakakaalam kung kanino galing. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mawala si Arnel, parang hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o sa lungkot. Tuwing gabi, paulit-ulit sa isip ko yung huling gabing magkasama kami, yung paraan ng pagkakatingin niya sa akin na parang may ipinapaubaya. Parang may alam siyang hindi ko pa kayang tanggapin. Mula pagkabata, hindi ko na talaga naranasan ang buo at masayang pamilya. Lumaki ako sa lola ko, si Lola Sela, isang hilot sa baryo na marami raw alam na bawal pero epektibo. Madalas siyang kausapin ng mga tao ng palihim, at may mga gabi na may dumadalaw sa kanya, habang lahat ng bahay ay nakasara na. Bata pa lang ako, ramdam ko nang may itinatago si Lola. Minsan, nahuli ko siyang may binabasa na lumang papel, may mga kakaibang simbolo, may pangalan ng mga nilalang na hindi ko maintindihan. Pero bawal akong magtanong. Hindi para sa iyo yan, Ren, lagi niyang sinasabi. Basta alalahanin mo, may dugo kang hindi pangkaraniwan. Akala ko dati, sinasabi lang niya yon para huwag kong iwan ang baryo. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan. Lalo na nang dumating ang isang matandang lalaking may mahaba at puting buhok, nakaitim, at tila hindi talaga taga rito. Hating gabi na noon. Umuulan. May kumatok ng 3 beses. Pagbukas ni Lola ng pinto, agad siyang lumuhod na parang kinikilala ang taong yon. Hindi ko pa siya nakikita noon, pero ang presensya niya parang bumigat ang hangin sa buong bahay. Dumating na ang panahon, bulong ng matanda. Dumating na ang halimaw na inaasahan natin. At ang apo mo, siya lang ang may lakas para tapatan yon. Muntik akong mapatayo mula sa kinahihigaan ko.
Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko. Hindi ka lang basta bata ng baryo. Ikaw ay bunga ng linyang matagal nang inilihim. Apo ka ng isa sa huling tagapangalaga ng mutya ng liwanag. At ngayon ikaw na lang ang natitira. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Kung totoo yan, bakit ngayon lang niyo sinasabi? Dahil ngayon ka lang handa, sagot ng matanda. Biglang inilabas ni Lola ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng altar. Binuksan niya ito at tumambad ang isang bagay na tila kabibe, pero hindi karaniwang kabibe, may liwanag itong lumalabas kahit walang ilaw. May ukit na hugis buwan, at nang hawakan ko ito, para akong kuryenteng kinuryente mula ulo hanggang paa. May boses akong narinig. Hindi ko maintindihan, pero ramdam kong ako ang tinatawag. Nasa iyo na ang mutya, sabi ng matanda. Pero hindi ka pa handa. Sa likod ng kabundukan, sa masukal na gubat kung saan huling nakita ang kaibigan mo, doon mo matatagpuan ang sagot. Ngunit mag-ingat ka, dahil hindi lahat ng nilalang ay panig sa liwanag. Sa loob ng mga sumunod na araw, nagsimula akong makaranas ng mga kakaiba. Tuwing gabi, nagkakaroon ako ng panaginip, mga imahe ng matandang babae na umiiyak habang may sinusunog na bahay sa likod niya. May batang umiiyak, at isang nilalang na nakatayo sa itim na usok. Pakiramdam ko may koneksyon ako sa kanila. Parang ako yung bata. Parang matagal ng bahagi ng kwento ko ang kasaysayang hindi ko alam. Nang balikan ko ang luma naming bahay sa dulo ng baryo, yung bahay ng mga magulang kong namatay sa sunog noon, doon ko nakita ang unang palatandaan. Sa ilalim ng lumang mesa, may nakaukit na simbolo. Kapareho ng nakita ko sa papel ni Lola. At nang hawakan ko ito, bigla akong nakarinig ng boses. Ren, muli, boses ni Arnel. Pero malayo, parang nasa pagitan ng dalawang mundo. Dito na nagsimulang lumala ang tensyon sa paligid ko. Ang mga kapitbahay, tumitigil sa pag-uusap kapag dumadaan ako. Si Mang Delphine, dati naming kakilala, sinigawan ako, alam naming may dala kang malas. Simula nang mawala yang Arnel na yan, ikaw na ang sunod. Gusto kong sumagot, pero naunahan ako ng takot. Hindi lang sa kanila kundi sa sarili ko. Totoo bang may kakaiba sa dugo ko? Totoo bang may papel akong ginagampanan sa kabuluhang ito? Isang gabi, habang pauwi ako mula sa ilog, may nakita akong kakaibang liwanag sa gilid ng daan. Sa ilalim ng isang puno, may babaeng nakasuot ng puting damit, may mahabang buhok, at tila walang inaapak ang lupa. Diwata. Tulungan mo ang sarili mo, Ren, wika niya. Ang dugo mong may lahi ng tagapangalaga, unti-unti nang nagigising. Ngunit kung patuloy mong tatanggihan ang tawag, baka ikaw na rin ang maging sanhi ng pagbagsak ng liwanag. Hindi ko to pinili, sagot ko. Ayokong labanan ang mga halimaw. Ayokong masangkot sa gulo. Hindi mo pinili pero pinili ka. Bigla siyang naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong mag-isa, hawak pa rin ang mutyang bigat-bigat sa palad ko. Simula noon, nagsimula akong mag-ensayo. Hindi formal na pagsasanay, pero unti-unti kong pinag-aralan ang mga sulat ni Lola. May mga orasyon, dasal, at gabay kung paano gamitin ang liwanag ng mutya para sa depensa. Pero madalas, hindi ako nagtatagumpay. Laging sumasablay. Laging nagkukulang. Parang may parte sa akin na ayaw talagang tanggapin ito. At habang ako'y nagpupumilit na maintindihan ang lahat isang gabi,
natagpuan ko sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, isang sulat. Kilala ko ang sulat kamay. Kay Arnel. At ang nakasulat lang, hindi lahat ng halimaw ay isinilang, ang iba, ginawa. Tila biglang gumalaw ang anino sa paligid ko. At sa lilim ng punong yon may pares ng matang pula ang nakatitig sa akin. At dito ko naisip, ang giyera, hindi pa nagsisimula. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Hawak-hawak ko pa rin ang sulat ni Arnel, nanginginig ang mga daliri ko, habang paulit-ulit kong binabasa ang isinulat niya. Hindi lahat ng halimaw ay isinilang, ang iba, ginawa. Bakit niya to isinulat? Para ba to sa akin? Para ba tong babala o paalala? Habang gulong-gulo ang isip ko, biglang bumukas ang bintana ng kwarto ko kahit wala namang hangin. Tumayo ako agad, lumapit, at sinilip ang paligid. Wala akong nakita pero may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Parang may malamig na hiningang dumikit sa batok ko. Nang lingunin ko, wala namang tao. Pero may naiwan sa sahig, isang hibla ng buhok, mahaba, basa, at amoy lupa. Mula noon, mas naging mabigat ang mga gabi. Palagi akong nagigising sa gitna ng dilim. Minsan, may mga tunog ng kuko na kumakalmot sa labas ng pader. Minsan, may umuungol sa bubungan. At isang beses, paggising ko, may marka na ng kamay sa salamin ng bintana ko, hindi normal na kamay. Mahaba ang mga daliri. At malamig ang hawak ng bakas nito. Pinilit kong huwag magpahalata kay Lola, pero alam kong ramdam niya. Sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa pamilya ko, lalo na sa nanay at tatay ko, lagi niyang iniiwas ang usapan. Hindi mo pa kailangang malaman lahat, Ren, sabi niya minsan habang pinipisil ang kamay ko. Ang ilang sugat, dapat munang bumaling bago hukayin. Pero paano gagaling ang sugat kung hindi mo alam kung saan galing? Paano ko tatanggapin ang kapalaran kung hindi ko pa kilala ang sarili ko? Doon ko unang naramdaman yung pagkalito. Parang bitbit ko ang bigat ng mga lihim ng pamilya namin, pero wala akong karapatang magtanong. Parang ako na lang ang tanging piraso ng isang laruang sirang-sira na, pero inaasahang ayusin ang lahat. Isang gabi, habang nasa tabing ilog ako, doon sa lugar kung saan huling nakita si Arnel, may narinig akong kaluskos sa damuhan. Agad kong hinawakan ang mutya na isinabit ko sa leg. Tumibok ito, parang puso. Parang buhay. May nilalang na lumabas sa dilim. Hindi siya tao. Maliit siya, baluktot ang katawan, kulay putik ang balat, at may mata na parang uling. Pero hindi siya umatake. Nakatingin lang siya sa akin. Hanggang sa nagsalita siya. Nakakasilaw ang mutya mo pero kung hindi mo yan gamitin, ikaw rin ang masusunog. Hindi ko na itanong kung sino siya. Tumakbo siya palayo, naglaho sa lupa parang usok. Pero iniwan niya akong nanginginig. Maya-maya lang, naramdaman ko ang pag-iba ng hangin. Mabigat. Parang may bumabang presensya. Bigla akong napalingon sa ilog. May umahon. Babae. Basang-basa. Mahaba ang buhok, nakatakip sa mukha. Dahan-dahan siyang umaakyat sa lupa. Nang makita ko ang balat niya, kulay abo, parang nabubulok na paatras ako. Hinugot ko ang maliit na kutsilyong binigay ni Lola na may ukit na panangga. Pero hindi siya tumigil. Lalo siyang lumapit. Ren, mahina pero malinaw ang tinig niya. Tulungan mo kami. Anong, sino kayo? Tanong ko habang nanginginig. Kami ang mga nawala, mga nilamon ng dilim.
At kung hindi ka kikilos, ikaw ang isusunod nila. Bigla siyang napahiyaw. Isang sigaw na hindi ko makakalimutan, parang sabay na iyak ng bata at huni ng hayop. Tumakbo ako paalis, hindi na lumingon. Buong daan pa uwi, parang may humahabol. At nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Lola sa pintuan, nakahawak sa isang palaspas na may amoy insenso. May nilalang na nagbukas ng lagusan, sabi niya habang sinasara ang pinto. Pinupuntirya ka na nila, Ren. At hindi ka naligtas kahit sa panaginip. Kinagabihan, nagkaroon ako ng panaginip. O bangungot. Nasa isang madilim na kagubatan ako, may boses na tumatawag sa akin mula sa ilalim ng lupa. May mga kamay na umaabot mula sa lupa, pilit akong hinihila pababa. At sa gitna ng dilim, nakita ko siya, si Arnel. Pero iba na siya. Ang balat niya ay puno ng sugat, ang mata niya ay namumula, at ang boses niya ay paos. Ren, kailangan kong masaktan para makaganti. Kailangan mong masaktan para magising. Pagkagising ko, basang-basa ang likod ko sa pawis. Pero ang pinaka nakakakilabot, may putik sa paanan ng kama ko. At isang sulat sa ibabaw ng mesa, hindi pa huli ang lahat. Pero hindi ka pwedeng manatiling tao. Dito na ako napaluha. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Para bang tinutulak ako ng mundo na kalimutan ang pagiging normal, ang pagiging ako? Pero anong halaga ng paglaban kung sa bawat hakbang ay nawawala naman ang sarili kong pagkatao? Naisip ko ang mga magulang ko. Paano sila namatay? Sinunog daw ang bahay, pero walang katawan na nahanap. Lahat daw nila mo ng apoy. Pero paano kung may mas malalim pa roon? Paano kung sila rin, gaya ko, ay piniling lumaban? O tumakbo? Habang iniisip ko ito, biglang dumating si Lola. May hawak siyang balot na tela. Binuksan niya ito sa harap ko. Luma, tuyot, pero halatang may halaga. Isang sinaunang pulseras na gawa sa pinagsamang kabibe, bato, at ginto. Yan ang pulseras ng nanay mo. Isa siyang bantay noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim at ng liwanag, bulong ni Lola. Hindi siya nasunog, Ren. Isinuko niya ang sarili niya para hindi ka kunin. Parang tumigil ang paghinga ko. Kaya ngayon, nasa iyo ang huling desisyon. Pananatili bilang simpleng tao o pagtanggap sa kapalaran mong hindi mo pinili. At sa labas ng bintana, may aninong dumaan. Mabagal. Pamilyar. Pula ang mata. Hindi ko alam kung si Arnel pa ba yun. O isa na siyang nilalang na hindi ko na makikilala. Pero isang bagay ang malinaw, ang dilim papalapit na. At ako lang ang nakatayo sa pagitan nila at ng mundong alam ko. At kung hindi ko pipiliin, baka wala na akong babalikan. Lumipas ang mga araw, pero hindi na ako naging pareho. Parang may bagay na nagising sa loob ko, hindi ko man gusto, pero hindi ko rin kayang takasan. Lalo na't bawat gabi may bagong pangyayari. May bagong panaginip. Mas lalong lumalalim ang hinala kong may mas malalim pa sa lahat ng to. At mas lalong lumalakas ang presensya ng kalaban. Minsang umaga, habang naglalakad ako papunta sa tindahan ni Aling Mercy, may nadaanan akong manok na nakabitin sa puno, wala ng ulo, pero sariwa pa ang dugo. Sa ilalim nito may guhit sa lupa. Simbolong parang nakita ko na dati sa isa sa mga papel ni Lola. Simbolo ng pag-aalay. Kinagabihan naman, may batang tumakbo papunta sa bahay namin, humahagulgol. Si Kuya Binoy po.
Bigla na lang kinuha sa likod ng sagingan. May malaking anino na sumulpot. Dali-daling lumabas ang mga taga-baryo, may dalang sulo at itak. Pero wala silang nakita. Si Kuya Binoy hindi na rin natagpuan. Isa na namang nawawala. At sa bawat ganitong pangyayari, pakiramdam ko, lalo akong sinisisi ng mga tao. Hindi nila direktang sinasabi, pero ramdam ko. Ang mga tingin. Ang bulungan. Parang ako ang nagsimula ng lahat ng to, parang ako ang masamang balita. Baka dapat lumayo ka muna, Ren, minsan ay mahina't maingat na sabi ni Lola. Kahit para lang hindi ka makita ng mga mata ng dilim. Pero hindi ko na kayang umalis. Hindi habang may naglalaho sa paligid ko. Hindi habang may mga mata sa kabubatan na araw-araw ay nakatitig sa bahay namin. At sa gitna ng lahat ng ito dumating siya. Isang gabi, habang tahimik akong naglalagay ng asin sa paligid ng bahay, isang tinig ang narinig ko mula sa likod ng puno. Ren. Pamilyar. Mahinahon. Pero malamig. Paglingon ko si Arnel. Pero hindi na siya katulad dati. Mas matangkad siya ngayon. Mas payat. At ang balat niya parang hindi na kayang masinagan ng araw. Nakatayo siya sa dilim, hindi lumalapit. Pero hindi rin umaatras. Buhay ka, bulalas ko. Tumango siya, dahan-dahan. Sa paraang hindi mo inaasahan. Tahimik kami. Hangin lang ang naririnig. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, tuwa. Takot. Lungkot. Ako pa rin to, Ren, dagdag niya. Pero hindi na ako ang Arnel na nakilala mo. At ikaw hindi ka na rin dati. Pareho na tayong binago ng kadiliman. Lumapit siya ng bahagya, pero tumigil siya bago pa man lumampas sa linya ng asin. Malapit na ang gabing magtatapos sa lahat. At kailangan mo nang pumili, lumaban o sumama. Sumama, pabulong kong tanong. May bagay kang hindi pa alam. Hindi lang sila ang kalaban mo minsan, ang dugo sa loob mo, siya ring magtutulak sa'yo sa dilim. Bago ko pa siya masagot, bigla siyang nawala, parang nilamon ng hangin. Naiwan akong nanginginig, hawak-hawak ang mutya sa dibdib. Kinabukasan, tinawag ako ni Lola. Pinakita niya sa akin ang isang lumang lalagyan na yari sa kahoy at buto. Binuksan niya ito, at mula roon, kinuha ang isang maliit na bagay, parang buto ng hayop, pero may ukit na hugis bituin. Panangga ito laban sa anino, paliwanag niya. Kapag nagsimula na ang labanan, huwag mong iwawala to. At isa pa, kailangang lumakas ang loob mo, Ren. Dahil hindi lakas lang ang panlaban mo kundi ang paninindigan. Gusto kong maniwala. Pero sa puso ko, may sugat pa ring hindi naghihilom. Lahat ng ito, lahat ng kadilimang bumabalot sa paligid, pakiramdam ko, may bahagi akong dahilan. Hindi ko pinili ang kapalaran na to, pero sa isang banda, parang tinatawag ako ng kadiliman na niyakap ni Arnel. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong hindi ko alam kung kakampi pa siya, o isa ng bahagi ng mga nilalang na gusto kong labanan. Minsan, habang nag-ensayo ako sa likod ng bahay, ginagamit ang mutya para gumawa ng liwanag na panlaban sa dilim, may biglang humagibis na anino sa harapan ko. Mabilis. Matulis ang mga kuko. At bago ko pa maitaas ang kamay ko, may sugat na ang braso ko. Agad kong itinapat ang mutya sa sarili ko, at nang bumulwak ang liwanag, nagsimulang magsunog ng apoy ang paligid. Umatras ang anino, umungol at nawala. Sugatan ako.
Takot ako. Pero alam kong yun ang babala, malapit na ang tunay na laban. Bawat gabi simula noon, naririnig na namin ni Lola ang mga iyak sa kalayuan. Minsan, tunog ng maraming kaluskos sa bubong. Minsan, may tunog ng tawa, hindi tao, hindi rin hayop. Isang gabi, habang pinupunasan ko ang sugat sa braso ko, napalingon ako sa bintana. May nakatitig sa akin. Mapula ang mata. Bigla akong napatayo pero wala na siya. Ren, sabi ni Lola mula sa likod ko. Darating ang gabi na kailangang piliin mo kung sino ka ba talaga. Anak ka ng liwanag pero minsan, ang ilaw ay kailangan munang dumaan sa matinding dilim para lumiwanag ng tunay. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko, alam kong totoo yon. At sa panaginip ko nung gabing yon, nakita ko na ang kabubatang pinanggalingan ng lahat. Nakatayo ako sa gitna. Sa paligid, mga nilalang ng dilim. At sa harapan nila si Arnel. Nakasuot ng itim. May mga pakpak na parang balat ng paniki. At sa kamay niya, may hawak siyang pulang apoy. Halika, Ren, sigaw niya. Bago ka palamunin ng liwanag na hindi mo naiintindihan. At sa gitna ng lahat ng ito ako pa rin ay natutuliro. Hindi ko alam kung ang kaibigan ko ay kaaway. O ako ang magiging susunod. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako pwedeng umatras. Kahit nanginginig pa ang loob ko. Kahit durog pa ang puso ko. Dahil darating na ang gabi ng pagpapasya. At kapag dumating yon, wala nang ligtas. Mula nang lumitaw ulit si Arnel, hindi na ako mapalagay. Gabi-gabi ko siyang naiisip, ang itsura niya, ang boses niya, at ang tanong na iniwan niya, sumama o lumaban. Pero habang pinipilit kong lumaban, mas lalong bumibigat ang tanong. At mas lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng tama at mali, liwanag at dilim, kaibigan at kaaway. Nang sumunod na gabi, habang inaalagaan ko ang sugat ko sa braso, biglang pumasok si Lola sa kwarto. Puno ng pawis ang noo niya, at may hawak siyang isang bagay na balot sa telang kulay pula. Ren, may kailangan kang malaman, sabi niya, nanginginig ang boses. Hinubad niya ang tela, at tumambad sa harapan ko ang isang luma at puting panyo, may dugo sa gitna, at may sulat sa sulok. Sa panahon ng huling tagapagbantay, ang liwanag ay magluluksa. Sa'yo yan, bulong ni Lola. Galing yan sa nanay mo. Huling iniwan niya bago siya nawala. Napaupo ako. Hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung paungusap na yon, o yung biglang pakiramdam na parang may pumunit sa dibdib ko. Akala ko po ba sinunog sila, tanong ko, mahina. Umiling si Lola. Sinunog. Pero hindi sila namatay gaya ng iniulat. Ren, ang nanay mo tumakas. At ang tatay mo isa sa kanila. Napatigil ako. Isa sa kanila, bulong ko. Hindi aswang, mabilis niyang dagdag. Pero nilalang pa rin ng kadiliman. Isa siyang nilalang na dating tagapagtanggol ng kabubatan. Binaligtad ng paniniwala ng mga tao. Tinawag siyang halimaw, pinalayas. Pero minahal siya ng nanay mo. Kaya ka isinilang. Hindi ako nakasagot. Biglang tumigil ang mundo. Lahat ng pinaniniwalaan ko parang gumuho. Ibig sabihin kalahati ako ng liwanag. Kalahati ng dilim. Tumango si Lola, may luha sa mata. Kaya ka tinatanggihan ng mutya minsan. Dahil hindi niya alam kung anong panig ang pinipili mo. Tumayo ako, naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko alam kung saan pupunta.
Basta kailangan ko ng hangin. Ng linaw. Pero paglabas ko sa bakuran, may nakita akong anino sa likod ng punong mangga. At bago ko pa ito matawag, lumabas siya. Si Arnel. Ren, alam ko na ang totoo, agad niyang sabi. Kalahati ka sa amin. Kaya ka hinahanap ng Panginoon ng dilim. Dahil ikaw ang kailangan para mabuksan ang lagusan. Napaatras ako. Lagusan. Anong lagusan? May mundo sa ilalim ng mundo natin. Sarado yon sa loob ng maraming taon. Pero kapag binuksan, makakalaya ang lahat ng nilalang na itinaboy, isinumpa, at kinalimutan. At ikaw ang susi. Bakit ako? Dahil hindi mo pinili ang alinman. At dahil doon, pareho kang tinatanggap ng liwanag at ng dilim. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa sa sarili ko. Sa loob ng ilang araw, natuklasan kong may nilalang sa paligid namin, may kapangyarihan sa loob ko, may mutyang umaayaw sa akin, at ngayon, ako pa pala ang pintuan ng kapahamakan. Kung bubuksan ang lagusan, tanong ko, ano nang mangyayari? Magkakagulo. Magkakaroon ng pag-aalsa. Pero para sa iba sa amin, iyon ang tanging daan para makalaya. At doon ko siya unang tinanong, ikaw, Arnel, anong panig mo ba talaga? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata, at sa unang pagkakataon, parang nakaramdam ako ng takot. Gusto ko lang makaganti, sabi niya. Pero para makaganti kailangan kong magsakripisyo. Pati ako. Tahimik siyang tumalikod. Hindi ko pa alam. Doon ko na siya tinawag. Kaibigan pa rin ba kita? Hindi siya sumagot. Hindi na rin siya lumingon. Kinabukasan, wala si Lola sa bahay. Naiwan lang ang kanyang palaspas sa mesa, at isang sulat, may dumating na panawagan. Kailangang balikan ko ang bundok dambana. Huwag kang aalis sa bahay. Huwag mong alisin ang mutya. Pero gabi na, hindi pa rin siya bumabalik. Habang naghihintay ako, napansin kong parang nabawasan ang liwanag ng mutya. Hindi na siya tumitibok gaya ng dati. Parang nanghihina. Tapos, naramdaman ko na naman yung malamig na hininga sa likod ko. Pagharap ko, wala. Pero sa salamin, may nakasulat, hindi lahat ng lihim ay dapat malaman. Biglang lumamig ang paligid. Pati ilaw kumikislap. At mula sa labas, may narinig akong kaluskos. Isang tunog ng mga paa sa damuhan. Dahan-dahan. Mabigat. Sumilip ako. May 5 nilalang na dumarating. Hindi sila normal. Mata lang nila ang makikita sa dilim, pula, maliliit, at gutom. May hawak silang mga kasangkapan na yari sa buto at metal. Tila mga sundalo. At nasa unahan nila isang nilalang na may 2 mukha, isa sa harap, isa sa likod. Hindi ko na hinintay. Isinabit ko ang mutya, kinuha ang kutsilyong inukitan ni Lola, at tumakbo ako sa kabilang dako ng bahay. Wala akong plano. Wala akong alam kung paano lumaban. Ang alam ko lang, hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Hindi pa tapos ang kwento ko. Hindi pa klaro ang lahat. At sa paglingon ko, bago ako makalayo, may tumambad sa akin, isang babae, puti ang mata, walang itim. Nakasuot ng damit ng mga albularyo. Ako ang tagapamagitan, sabi niya. At hindi pa huli ang lahat. Pero kailangang malaman mo ang totoo. Anong totoo? Ang nanay mo buhay pa.
At siya ang bantay ng kabilang lagusan. Biglang huminto ang mundo. Nanay ko. Buhay. At ngayon, kabaligtaran ng kinatatayuan ko. Pero ren, dagdag ng babae, pag nagtagpo kayo isa sa inyo ang mawawala. Hindi ko na alam kung alin ang mas masakit, ang malaman na buhay pa siya, o ang marinig na kailangan ko siyang labanan. At sa gabing iyon, habang umuugong ang hangin, habang lumalapit ang mga nilalang ng dilim, habang binubuksan ang mga lumang sugat, isa lang ang malinaw, ang giyera ay hindi lang sa labas kundi sa loob ko mismo. Umuulan ng mahina nung gabing iyon, parang buong mundo'y humihinga ng mabigat. Mababa ang ulap, makapal ang hamog, at sa paligid ng baryo, parang may mga matang nakasilip sa bawat anino. Hawak ko ang mutya, pilit kong pinatitibok sa palad ko, pero malamig pa rin ito. Tahimik. Parang ayaw makipagtulungan. Sa di kalayuan, naririnig ko na ang yabag ng mga nilalang ng dilim. Galing sila sa kagubatan, sa ilalim ng lupa, sa mga bitak ng mundong matagal nang binaliwala. Dala nila ang galit, ang paghihiganti, at ang uhaw, hindi lang sa dugo, kundi sa pagkilala. Sa katarungan. At sa harap nilang lahat si Arnel. Nakatayo sa bato sa gitna ng bukid, kita ko pa rin ang mukha niyang dati kong kababata. Pero iba na ang titig niya ngayon. Matulis. Malalim. Puno ng lungkot at galit. Sa balikat niya, may pakpak na parang balat ng uwak. Sa kamay niya, hawak niya ang apoy na kulay pula, apoy na hindi nagsusunog, kundi sumisipsip ng alaala. Ren, sigaw niya mula sa malayo. Huling pagkakataon. Sumama ka sa akin. Tayo ang magbabago ng mundo. Hindi agad ako nakasagot. Tumigil ako sa gitna ng basang damuhan, habang ang ulan ay dahan-dahang humahalik sa balat ko. Naramdaman ko ang bigat ng lahat, ang pagkalito ko sa sarili kong pagkatao, ang pagkakakilanlan ng nanay kong bantay ng kabilang lagusan, ang takot na baka lahat ng ito ay wala ring patutunguhan. Hindi mo na ako kilala, Arnel, sigaw ko pabalik. At sa totoo lang hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Lumapit siya, mabagal. Ang mga nilalang sa likod niya, gumapang sa paligid. Nakapaloob kami sa isang bilog na animoy isinara ng kadiliman. Gusto ko lang makaganti, Ren, mahina niyang sabi habang lumalapit. Pinatay nila ang pamilya ko. Tinawanan. Tinuring na hayop. Kung hindi natin sisirain ang sistema, tayo naman ang ubusin. Pero hindi ganyan ang paraan, sagot ko, nanginginig ang boses. Hindi mo kayang gumaling sa sugat kung puro galit ang gamot mo. Paano kung ako lang ang naiwan? Paano kung lahat ng minahal mo'y nawala, at ikaw lang ang tinatanggihan ng parehong mundo? May patak ng luha sa pisngi niya, pero hindi siya umiiyak. Hindi kita lalabanan, Ren. Ayokong saktan ka. Pero kung pipilitin mo ako, wala akong magagawa. Tumibok ang mutya. Mahina pero malinaw. Parang sinagot ako. Parang sinabing tama na. Inilabas ko ang pulseras na iniwan ni nanay, suot ko ngayon sa kanan kong kamay. Kumislap ito. At sa liwanag na yon, nagsimula ng gumalaw ang paligid. Ang mga nilalang ng dilim nag-umpisang umatake. Mabilis. Matulis ang mga kuko. Isang nilalang ang lumundag sa akin, pero bago pa man ako tamaan, isang babaeng nakaputi ang sumulpot, ang albularyang tagapamagitan. Tumindig ka sa panig ng liwanag, Ren, bulong niya. Pero tanggapin mo rin ang anino mo. Dahil hindi lahat ng dilim ay kasalanan. Tumango ako.
Hinawakang mahigpit ang mutya, at sinindihan ko ang pulseras gamit ang apoy ng alaala, ang iniwang piraso ng pagmamahal ng nanay ko. Kumalat ang liwanag. Tila nasusunog ang hangin. Isa-isang umatras ang mga nilalang. Si Arnel nakatayo pa rin. Hindi siya gumagalaw. Pero ang mata niya punong-puno ng galit at lungkot. CJ, Ren. Kung talagang yan ang pinili mo mula sa lupa, bumukas ang isang bitak. May nilalang na lumabas. Mas malaki. Mas madilim. Isa sa mga bantay ng lagusan ng dilim, isang nilalang na may 4 na mata at hiningang parang apoy ng impyerno. Pinadala ni Arnel. Naglakad dito papunta sa akin. Umuugong ang lupa sa bawat hakbang. Napatras ako pero nanindigan ako. Pinikit ko ang mata ko, tinawag ko ang alaala ng nanay ko, at binigkas ang orasyon mula sa luma naming aklat. Sa liwanag ng dugo, sa sigaw ng alaala, sa halik ng pag-ibig tumindig ka. At mula sa langit, may kidlat na tumama sa mutya. Lumiwanag ito nang hindi ko pa naranasan. Tumilapon ang halimaw. Tumigil ang ulan. At sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Nang dumilat ako, si Arnel na lang ang natitira. Nakaluhod. Umiiyak. Bakit hindi mo ako pinatay? Tanong niya, garalgal ang boses. Lumapit ako sa kanya. Dahil kahit anong mangyari, kaibigan pa rin kita. At hindi kita pwedeng patayin kung ako man ay kalahati mong kapatid sa dilim. Tahimik kami. Ngunit biglang may naramdaman akong kirot sa dibdib ko. Ang mutya pumutok. Tumalsik ang liwanag. At naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Sa likod ko, isang nilalang ang lumitaw. Siya. Ang nanay ko. Pero hindi na siya gaya ng alaala ko. Matikas siya, may suot na balabal ng mga tagabantay. Sa mata niya may lungkot. Sa kamay niya may kapangyarihang di ko pa nakita. Ren, mahinang bulong niya. Napili ka pero hindi para maging tagapagtanggol. Kundi para pumili kung aling mundo ang isasara. Nanlamig ako. Isa lang ang pwedeng manatili. Ang mundo ng liwanag o ang mundo ng nilimot. Tumingin ako kay Arnel. Tumingin ako sa nanay ko. At tumingin ako sa sarili kong kamay, sa pulseras, sa mutyang durog na, sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Wala akong sinabi. Pero sa loob ko, alam ko, ang susunod kong desisyon ang siyang babago sa lahat. Tumigil ang oras. Sa harap ko, nakaluhod si Arnel, pagod, sugatan, at tila muling naging bata, gaya ng dati naming mga gabi sa ilalim ng bituin. Sa likod ko, naroon si nanay, buhay, totoo, pero isa ng tagapagtanggol ng isang mundong hindi ko kilala. Sa gitna naming tatlo, ako. Ako ang kailangang pumili. Ang mutya sa kamay ko ay durog na. Wala na ang liwanag nito, pero ramdam ko pa rin ang init na iniwan. Hindi na ito kapangyarihan, alaala na lang. Alaala ng kabutihan, ng sakripisyo, ng pag-ibig. Napatingin ako kay nanay. Kung isasara ko ang mundo ng mga nilimot, anong mangyayari sa'yo? Hindi siya sumagot agad. Bumuntong hininga lang siya at dahan-dahang ngumiti. Ako ang huling bantay. Kapag isinara ang lagusan, mawawala na rin ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang binigyan ako ng pagkakataong makapiling siyang muli, pero kailangan ko ring tanggapin na hanggang dito na lang yon. At si Arnel, kung pipiliin kong isara ang mundo ng dilim, mawawala rin siya.
O matitirang isa pero wasak na mag-isa. Tumayo ako. Pinikit ko ang mga mata ko. Sa puso ko, sinabi ko ang pasya ko, hindi bilang tagapagtanggol, hindi bilang kalahating nilalang ng liwanag o dilim, kundi bilang isang anak, bilang isang kaibigan, bilang isang tao. Ayoko ng mundo na may nawawala. Ayoko ng mundo na may iniiwan. Naramdaman ko ang liwanag na hindi galing sa mutya, kundi sa loob ko. Nagsimulang lumiwanag ang lupa. Ang mga bitak sa paligid, nagsara. Ang mga nilalang ng dilim, nagbago, parang sinag ng araw ang bumalot sa kanila. Hindi sila nasunog. Hindi rin sila nawala. Parang may tinanggal lang na bigat sa dibdib nila. Isa-isang bumalik sa anino, pero wala nang galit. Si Arnel napatayo. Tulala. Anong ginawa mo? Hindi ko isinara ang alinman, sagot ko. Pinili kong manatili ang liwanag sa loob natin. Biglang lumapit si nanay, niyakap ako. Mainit ang yakap niya. Mahigpit. Patawad, anak, bulong niya. Pinili kong umalis para mabuhay ka. Pero hindi ko akalaing ganito kita muling makikita. Salamat, Nay, sagot ko, habang pilit kong pinipigilan ang luha ko. Dahil kahit isang saglit lang, naranasan kong may inaulit. Unti-unti siyang naging liwanag. Dahan-dahang nilamon ng sinag ang anyo niya hanggang sa siya'y tuluyang naging hangin na lang, na parang niyakap pa rin ako kahit wala na siya. Si Arnel nakatingin lang. Ren, patawad. Hindi ko alam na kaya pa rin pala nating pumili. Lumapit ako sa kanya, inilagay ko sa palad niya ang kapirasong bato ng mutya, ang natitirang alaala. Alagaan mo to. Hindi ito kapangyarihan, paalala lang. Na kahit minsan kang naligaw, pwede ka pa ring bumalik. Tumango siya. Naglakad palayo, dahan-dahan, tahimik. Hindi ko alam kung saan siya tutungo. Pero alam kong hindi na siya kalaban. Hindi na siya nilamon ng dilim. Pagbalik ko sa baryo, tahimik ang lahat. Wala nang aninong sumusulpot sa gabi. Wala nang kaluskos sa bubong. Parang muling huminga ang paligid. Bumalik si Lola matapos ang 3 araw. Napayakap siya sa akin ng mahigpit. Pinili mo hindi lang ang kabutihan, sabi niya habang pinupunasan ang luha ko. Pinili mong maging tao. Lumipas ang mga linggo, muling nabuhay ang baryo. Nagkaroon ulit ng pagtitipon, ng mga kwentuhan sa gabi, at ng musika sa gitna ng liwanag ng buwan. Pero kahit anong saya ng paligid, alam kong may mga puwang na hindi basta-basta mapupuno. Minsan sa gabi, nauupo ako sa ilalim ng punong mangga, doon kung saan kami madalas ni Arnel tumambay noon. Tahimik lang. Pinakikinggan ang hangin. Tila may mga tinig pa rin akong naririnig, tawa ng bata, huni ng diwata, bulong ng ina. May mga sugat na hindi kailangang mawala para gumaling. At may mga alaala na hindi kailangang maputol para maging bahagi pa rin ng paghilom. At sa bawat bagong araw na dumaraan, tinatanggap ko na ang totoo, hindi ko kailangang maging tagapaglaban o tagapamagitan. Ang kailangan lang ay paninindigang maging mabuti. Kahit kalahati ka ng dilim. Kahit nabasag na ang mutya. Dahil sa huli, ang liwanag ay hindi laging makintab. Minsan, tahimik lang itong tumitibok sa puso ng isang taong pinili pa ring magmahal, kahit masakit. At doon, nagsisimula ang tunay na kapangyarihan.